Pero dito muna tayo sa etong pagbaba ng isa sa mga talagang hanggang ngayon iniisip ko na kung saan nila nakuha itong survey na ito. Survey. Hindi ko talaga alam kung saan, kung talagang kung anong pumapasok sa utak ng gobyerno na hindi ba iniisip ni Marcos na may mata at tenga din tayo? Parang kasi dito kasi mga kaibigan, parang kasi, alam mo yung tipong parang tingin ni Marcos sa atin wala tayong tenga at at mata. Yung tipong parang wala tayong nalalaman sa nangyayari sa buong Pilipinas. Alam niyo yun? Grabe niya tayo maliitin no? Grabe niya tayo hamakin na ang tingin niya sa atin parang napakababang nila lang. Na walang alam sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Ito kasi yung papanoorin natin. Pagbaba ng crime rate sa Pilipinas, hindi ka panipaniwala. Sabi ni official. Yeah. Totoo naman, hindi naman kapanipaniwala. So panoorin natin to. Hindi naniniwala ang dating tagapagsalita ng palasyo sa ulat ng PNP na bumababa ang krimen sa Metro Manila. Kung bakit, alamin sa balita ni Verhil Parba. Talagang bumalik. They are back with the vengeance. Ito ang mariing sinabi ni Attorney Salvador Panelo sa estado ng kriminalidad sa bansa kahit pa nagpalabas ng ulat ang Philippine National Police o PNP na bumaba umano ng 21% ang crime rate sa Metro Manila mula 1 ng Enero hanggang 15 ng Pebrero ngayong taon. Parang saan kaya nanggaling yung survey na yan? Unang-una. Ang krimen ay nagmumula yan. Ang pinakaugat niyan ay droga. So doon pa lang, sa dinami-daming nahuhuling mga droga, ngayon, sige, sabihin na natin meron talagang nahuhuli ng mga droga. Pero walang nahuhuling drug lord. So kung nahuhuli lang yung droga at yung drug lord hindi nahuhuli, so nandyan pa rin talaga ang krimen na yan. No? So paanong nabawasan or paanong bumaba ang crime rate dito sa Pilipinas? Halos araw-araw tayong nakakapanood ng mga batang ginagahasa, mga batang dinudukot, mga batang nananakit, yung mga adik na nabibidyoan na nagsashabu, yung mga adik na naaaktuhan ng mga nagnanakaw, pumapatay, nanggagahasa. So paano yun? Hindi ba crime yun? Na halos lipa na nga ho ngayon. Hold-upper, agaw motor. 'Di ba? Yung hold-upper nga ngayon matinik ni. No? Pagbaba nila at ikaw yung puntiriyang hold-upin, patay, babariling ka na lang. Yung hold-upper pa nga nun, okay pa kasi nakikipaghablutan eh. Ngayon hindi, babariling ka na lang. O yung agaw motor, bumalik na naman. Yung puting ban, bumalik na naman. Ano yan? Haka-haka ba yan? Yan ba ilusyon? Hindi ilusyon yan. Marami hong ngayon, mga kabataan nawawala. Baka nire-recruit na ng mga NPA dyan. Oh. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya eto, maraming maraming nag-disagree dito sa balitang to. Kasi nga, anak ng teteng, paano bumaba yung krimen? Kami nga, hindi nga kami halos makalabas sa bahay namin. Oras ng gabi, hindi kami makabili ng gusto naming bilhin kasi nga delikado na. Bukod sa napakamahal pa ng bilihin, delikado na. Dito nga lang, dito nga sa Tagaytay, 'di ba? Tanghaling tapat may hino-hold up.
Dito sa Tagaytay, tanghaling tapat may hold up. Lalo pa kaya sa mga magugulo talagang lugar. 'Di ba? Oh. Tangina, hindi ako naniniwala dito. Para kay Panelo, hindi totoo ang mga inilalabas na figures ng PNP dahil sa mga nangyayaring krimen ngayon. Yan ang sinasabi natin ngayon, sinabi ko kanina. Ang kidnapping dito, biglang tumaas. Hayag-hayagan. At pero mo, puputulan pa ng daliri yung isang bata. Yung isa naman na kidnap. Madaling sabi, yung sinasabi nilang bumaba ang bilang, hindi po totoo yun. O sa Davao mismo. Hindi lang sa Davao, marami. Ang iba nga, hindi lang nakakarating na sa balita. Ang iba, hindi na nila pinalalabas. Ang tinutukoy ni Panelo ay ang isang estudyanteng Chino mula sa International School ng Taguig City na dinukot at pinutulan ng daliri at pinatay pa ang driver nito ng mga kidnapper na humihingi ng 20 milyong piso na ransom na kalaunan ay inabandona sa kahabaan ng Macapagal Avenue sa Parañaque City. Samantala, sa usapin naman ng nangyaring panloloob sa isang pawn shop sa Davao City, kung ito anya ay stage play o drama lamang para sirain ang imahe ng mga Duterte at Davao City, ay kabaliktaran anya ang magiging epekto nito. Alam nyo, ito, duda din ako dyan. Ito duda ako dito sa yung hold up na to na una. Yung may-ari ng na-hold up na na looban na pawn shop, tama ba? Lola ho ni brother, yung vlogger na umihi sa harap ng kingdom. Or hinihian yung poster or sinira at kung ano-ano pinagsasabi kay Pastor Apollo Kibuloy. No, doon palang duda na. Pangalawang duda dito, saan ka nakakita na mang-hold up ka sa napakalaking, ibigay mo ilang milyon daw yung nakuhang ginto dyan, alahas. Tapos nakamotor kayo, naka M16 kayo na nakamotor kayo, tanga ka nga ni. Tanga ka nga ni. Anak ng teteng, saan ka nakakita ng ganun? Nag-hold up kayo, naka-single, tapos may Armalite kang dala. Dito hindi natin sinisisi yung mga kapulisan na nakahuli dito sa mga to. Ang pinupunto natin dito, etong mga kumag na to. Yan yung mga kumag na nakasakay sa motor. Halatadong binayaran para halatadong binayaran para lang manggulo dun sa Davao. Para lang may masabing may nangyayaring hold-upan sa Davao. Saan nga nakakita, bit mo Armalite, nakamotor ka. Kung papasok ka sa isa sa mga kung papasok ka sa isang pawn shop na alam mong marami kang makukuha, milyones, hindi ka man lang nag-arkela ng kotse. Tanga ka nga ni. Hindi ba? Anak ng teteng na yan, Saan ka nakakita niya, Tingnan mo yung, ito, milyon yan. Milyon yung nakuha nilang mga alahas. Tapos yung sinakyan yung motor na teka. Kalokohan. Ang magiging epekto nito sa mata ng publiko. Kung stage robbery yan, ibig sabihin, pinapakita mo doon na pati sa Davao, ang krimen nandun. O hindi, kung yan ang inyong layunin, di lalo kayo mapapasama. Kasi nga, ang pinupunta natin, palaging may krimen Oo. Dati wala O, biro mo. O di ibig sabihin, kung stage man yan, mali na naman ang ginawa ninyo. Sa kabilang banda, hindi naman ito maiwasang maikumpara ang kapanahunan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panahon ngayon ng kasalukuyang administrasyon ng Marcos Jr. na anya'y bagsak pagdating sa pagsugpo sa kriminalidad. Bagsak ang survey ng Presidente Marcos Jr. Kung ikukumpara mo sa panahon ni Presidente Duterte, napakataas ng pagtanggap ng tao. Dahil nga, kontrolado niya ang kriminalidad, ang illegal na droga, maraming bagay, aspeto ng lipunan. Ang ipinakita niya kung paano siya mamahala. Yun ang makikita mong diferensya. Kaya ang tao, hinahanap-hanap ang pamamahala ng isang Duterte. Para sa Diyos at Totoo yun. Hanggang ngayon, hanggang ngayon talagang kung sa totoo nga lang
kada check ko or kada basa ko sa mga comment section, sa mga video or issue na mapatungkol sa mga Duterte. Alam nyo, ang sinisigaw ng taong bayan, bumalik na si PRRD sa pagiging Pangulo. Maging talagang mas tinuturing pa nilang presidente etong si Mayor Duterte or etong si PRRD kaysa kay Marcos Jr. Mas tinuturing nilang presidente si PRRD hanggang ngayon. Ngayon po ang katotohanan na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Dahil nga talaga sobra talagang nagsisi ang taong bayan na hinihalal nila itong si Marcos Jr. Tsaka usapan ulit, mapunta ulit tayo dito sa sinasabing pagbaba ng crime rate. Alam nyo, ito na lang paano bababa ang crime rate sa Pilipinas? Kung may nangyaring pinaka-karumal-dumal or tinatawag na pinakamataas na antas sa magagawang krimen dito sa Pilipinas. So kung may nagawang ganun dito, wala kang aasahan na pagbaba ng crime rate dito sa Pilipinas. Bakit ko ba nasabi? Paano ko ba nasabi? Ano yung ginawa ng mga kapulisan doon sa Kingdom of the Jesus Christ? Ano yung ginawa nila doon? Yun ba ay illegal? Hindi ho legal yun. Unang-una, bakit ko nasabing hindi legal yun? No? Unang-una, pumasok ang mga kapulisan doon na dala-dala ay arrest warrant. Tapos ang naka-address doon ay Pasig, hindi Davao. So doon pa lang maling-mali na. Pangalawa, kung arrest warrant, pwede kayong pumasok, hanapin nyo yung tao doon. So tutusin nga hindi nga dapat hanapin No, magdadala ka lang ng arrest warrant dahil alam mong nandun yung aarestuhin mo. At may nakapagsabi sa'yo na andun yung aarestuhin mo, gano'n. Pero bawal kang mag-search, mangialam ng mga gamit, bawal kang kung ano-anong gawin mo doon sa loob ng property ng akusado. Hindi pa nga akusado yun So doon maling-mali dahil warrant of arrest ang dala-dala nilang papel, pero search warrant ang ginawa nila sa KOJC. Maling-mali yun. Isa na sa mga krimen yun. Pangalawang krimen, pinasok nila ang isang relihiyon na isa yan sa pinakamalaking krimen na nagagawin mo dito sa Pilipinas. Yung bastusin mo ang isang relihiyon. Totoo yan. At ang pangatlong ang pangatlong krimen dito ay yung pananakit mo sa mga member ng relihiyon na yun. Paninipa, pangpapalo, pangtitirgas. Diba? Krimen din yun. Hindi mo na nirespeto. At yung isa pa na pagsira mo sa property ng isang relihiyon. Lima ng krimen yun. Pagsira mo sa simbahan ng isang relihiyon, pagsira mo sa property ng isang religion compound. So maling-mali ulit yun. Krimen ulit yun. Yung pagpasok nyo ng halos 6,000 na pulis na naka-full battle gear sa isang religion compound, krimen ulit yun. Yung pagpapasuot nyo ng mga pulis, yung pagpapasuot nyo ng uniforme ng pulis doon sa mga construction worker or doon sa mga minero, maling-mali pa rin yun. Yung pagsusuot, yung papasuotin nyo ng uniforme ng sundalo or ng pulis, yung dating member ng KOJC na tumitistigo labang kay Pastor Apollo Sikibuloy, maling-mali pa rin yun. Yung ginawa ni Patay na pangbabastos doon sa mga babae, doon sa KOJC member, maling-mali pa rin yun. Utang ina. Lahat ng ginawa nyo doon, mali, hayop.